At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nakuha ng Barangay Ginebra San Miguel ang pahirapang panalo laban sa Blackwater Bossing para kunin ang kanilang ikatlong panalo ng komperensya. Nakasurvive ang Gin Kings laban sa Blackwater 90-87 sa pagpapatuloy ng 2023 PBA Commissioner's Cup linggo ng gabi na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Pinangunahan ni Import Tony Bishop ang opensa ng Ginebra sa nagawa nitong 25 puntos, 11 rebounds, 2 steals, 1 assist at 1 block, habang maganda din ang linaro ni Maverick Ahanmisi sa nalikom nitong 20 puntos, 6 na assist at 5 rebounds. Solido din ang performance ni Christian Stan Hardinger kung saan nakagawa ito ng double-double na may 16 na markers, 12 boards at kasama pa ang 6 na assist. Nanguna naman si Chris Ortiz para sa Bossing sa naipon nitong 20 puntos, 10 rebounds at 5 assist habang nag-ambag sina RK Ilagan at Troy Rosario ng tig 15 puntos bawat isa. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng Ginebra sa 3-1 habang bumagsak sa 1-4 ang baraha ng Blackwater. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Abot kamay na ng TNT Triple Giga ang kanilang ikalimang korona sa PBA 3-on-3 Second Conference sa Grand Finals nitong Lunes na gaganapin sa Ayala Malls Glorieta. Muntikan ng masweep ng Triple Giga ang 6-leg mid-season half-court tournament kung saan napalanunan nila halos lahat bukod sa leg 4 kung saan nanalo ang guest team MCFA Solver. Number 1 seed ang TNT at sila ang paborito na manalo sa Grand Finals ng 10 koponan kung saan ang kampiyon ay makakatanggap ng 750,000 piso. Umaasa si TNT coach Mau Belen na pamunuan ng 33 anyos na si Almond Vosotros kasama sina Grian Mendoza, Ping Exquiaminiano at Chester Saldua. Sinamahan ng number 2 seed Meralco, Cavitex at 4th seeded Pioneer Elastoseals ang TNT nang nagtapos sila sa top 4 ng knockout stage. Ang huling apat na mga kasama sa Grand Finals ay magkakaroon ng single round pool stage at kung sino ang kabilang sa top 4 ay makakapasok sa quarterfinals. Ang runner-up ng Grand Finals ay makakatanggap ng 250,000 piso habang ang third placer ay makukuha ang 100,000 pisong premyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makakaharap ng De La Salle University ang University of the Philippines matapos talunin ng Fighting Maroons ang Ateneo de Manila University 57-46 sa pagpapatuloy ng UAAP Men's Basketball Tournament na linaro sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang ikatlong sunod-sunod na appearance ng UP sa finals na pinangungunahan ni reigning Most Valuable Player Malik Diouf. Nakagawa ng 12 puntos, 16 na rebounds, 3 steals at 3 blocks si Diouf para pangunahan ang Fighting Maroons. Si Chris Kuhn naman ang namuno sa opensa para sa Ateneo matapos magtala ng 10 markers. Ito na ang pagkakataon ng UP para maibalik ang korona sa kanilang bakuran pagkatapos hablutin sa kanila ng Ateneo ang kampyonato nitong nakalipas na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.